Sino ba ito si Satanas na kahit ang ating Diyos ay kaya niyang paglaruan? Tingnan natin ang kasaysayan ni Job. Tingnan mo kung paano nangyari kay Job. Dumanas ito ng katakot-takot na pagdurusa dahil gustong i-prove ng Diyos na si Job ay tapat sa kanya. Bakit kailangan i-prove ng Diyos? Diyos na nga siya Di dapat din na niya sinabing, nakita mo ba ang aking alagad na sa lupa? Sino, si Job? O tapat sa akin yan? Na-trigger ngayon si Satanas. Ang sabi, subukan mo. Alisin mo sa kanya yung mga magandang bagay na binigay mo sa kanya. Tingnan mo kung hindi ka ba murahin yan. Kaya tuloy ang sabi ng Diyos, sige, subukin mo. Ayon. Nagdusa ng todo-todo si Job. Dito naman sa Garden of Eden, kung tingnan mo, si Adan at Eva, mga bageto, walang kamuwang-muwang, iniwan sa gitna ng garden at basta na lang sinabihang, huwag kumain yan Tapos umalis ang Diyos. Hindi kaya ganun din sa nangyari kay Job? May pinag-usapan naman itong dalawa na kung saan siguro sinabi naman ng Panginoong Diyos, tapat sa akin ang dalawang yan. Ayan, hinamo naman ni Satanas at saka sabi naman ng Diyos siguro, sige, subukan mo. Kasi nakapagtataka, wala ro ng Diyos Talagang sadyang iniwan yung dalawang magsilal-sila lang. Mga inosente pa nga yun, madaling maloko. Bakit iniwan ng Diyos? Para subukin? Hindi nanunubok ang Diyos. Ang sabi nga, si Satanas daw. Pero, ewan ko, kung tama ba yung interpretasyon na ganyan. Pero ganito ang kagandahan. Ang kwentong ito ay naglalarawan kung gaano ang Diyos magtitiwala o nagtiwala sa ating mga tao. Biruin mo talagang isugal niya yung kanyang kaharian dahil lang sa gusto niyang i-prove sa sarili kay Satanas na itong tao na to ay talagang tapat sa akin. Yun nga lang, kay Job, medyo napahiya siya. Kasi siguro sa kahirapan na, suffering, sukdulan na talaga, nagtanong si Job ngayon, bakit ganito, Panginoon? Kaya medyo napahiya ng konti siguro ang Diyos kasi nagalit Pinalikan tuloy si Job at sinabing, sino ka ba? Saan ka ba? Nung ginawa ko ang lahat, inumpisahan ko. Pero, itong kwento na to, ang nagbibigay sana sa atin ng ibang pananaw na dahil sa pagtitiwala ng Diyos sa atin na kahit anuman ang mangyari, anuman ang kalagayan sa ating paligid, sa ating buhay, sa existence na ito, ang Diyos ay naniniwala pa rin sa atin kagaya sa kanyang paniwala kay Job at kay Adan at Eva na hindi natin suwayin ang kanyang mga kautusan o di kaya'y tayo ay itatakol natin ng Diyos. Nandoon ang kanyang paniniwalang yun. Di ba napakaganda? Bakit ngayon ang tao, pag siya ay lalagay sa isang kalagayan na kung saan talagang nandoon pagdurusa, ang sasabihin kaagad, nangyari sa akin to kasi nagkasala ako. Kasi tao lang ako. Tao lang ako. Mga kapatid, huwag ninyong ismulin ang inyong mga sarili. Tao kayong nilikha ng Diyos at hinipan niya ng kanyang hininga. At binigyan tayo ng mga batas
mga batas na hindi ordinaryong mga batas. Mga batas na nagtataas sa ating antas sa kalagayan natin sa buong creation ng Diyos. Kasi ang mga batas na ito ay hindi lang sa atin, kung hindi pati na sa iba at sa lahat ng creation ng Diyos. Nakabase dito. Pagkatapos sabihin mo lang, tao lang ako eh. Saan ba nanggaling itong ekspresyon o kasabihang ganitong tao lang kasi ako? Si Pablo kasi siyang pasimuno nito. Si Pablo, ang sabi niya sa kanyang mga katuruan, tayo raw ay mga makasalanan dahil kay Adan at Eva at wala na tayong magagawa. Talagang doomed for destruction tayo. Destined na talaga tayong magkamali ng magkamali. Dahil bakit? Tao nga lang daw eh. Na para sa akin, ang katuruang ito, maling-mali. Tao ako na nilikha ng Diyos, the highest form of creation. Kaya hindi ako basta-basta. Hindi tayo basta-basta. Kaya huwag nating ismulin ang ating pagkatao. Liban sa mataas nating antas, ang pagtitiwala ng Diyos ay walang limitasyon, walang hangganan, walang katapusan. Ang pagtitiwala niya noon hanggang ngayon nandito pa rin. Ang tanong na lang, sino kaya ang tama? Akong ganito ang aking paniniwala o yung katuruan ni Pablo? Di natin alam. Kung kayo naniniwalang kayo ay ligtas na, okay lang din yon. Paniniwala nyo ito eh. Kaya lang, kung sa paniniwala ninyong ligtas na kayo, at pag may mga pangyayaring hindi maganda, sasabihin yung tao lang ako, bali wala yung kaligtasan binigay sa inyo. Kasi, inahon na nga kayo eh. Hinugasan na kayo. Malinis na kayo. Na-reinstate na kayo sa dati nyong kalagayan. Before sa pagkabagsak ni Adan at ni Eva. Eh, bakit sasabihin nyo pa rin, tao lang kasi ako eh. Kung totoo kayong mga ligtas na, hindi na dapat ganyan ang inyong kaisipan. Sa mga tao namang naniniwala na kailangang sumunod sa mga batas ng Diyos, aside sa pananampalatayang ligtas na, ganun din ang ating kaisipan dapat, na tayo ay nalagay sa mataas na antas na hindi basta-basta. Hindi tayo mga hayop. Ang sabi pa nga, mas mataas tayo sa mga anghel. Kaya, merong mga batas na dapat tayong sundin para mapanatili natin ang ating mga sarili ganyang antas at ma-remind tayo na dahil sa mga batas na iyan, ganito ang antas ng ating kalagayan sa mga mata ng Diyos at sa buong creation. Kaya mga kapatid, sa sunod, huwag niyong sabihin, tao lang kasi ako. Huwag niyong ibaba ang inyong mga sarili na tinaas na ng ating Panginoong Hesukristo na mataas na dati dahil sa ating kalagayan, dahil sa mga batas ng Diyos. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat.